Nag-appeal ko sa kanya, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Sabi, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo ka rin. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayungan. Dapat ko sa kanya. As I've said, hindi lang para sa akin, hindi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap mo sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung para sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho, ang gusto, faithfully. Sir, ano masasabi? Kaya itong appeal ko dito, Ano? sa kanya, hindi lang nga para sa akin. Kundi, ano na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Hindi ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang problema na ganito. Mamalaman mo. You will feel what I feel right now. So anong plano niyo ngayon, sir, given na may ICC warrant against you, sir? The usual thing, I will continue with job until I have to wait for the Supreme Court sa decision. Marami kaming pending appeals doon sa Supreme Court. Opo. So you will attend the session, sir? Yes. Physically? Yes. Oo. The public can expect you to see more of you kahit sa mga hearings, sa mga proceedings dito. Business as usual. Sana naman yung gustong hulihin ako ay hintayin rin nila yung Supreme Court na decision. Anong prayer niyo, sir, dun sa Supreme Court opinion? Marami yun, hindi ko naman yung abogado ko, 3, 4 ba yun mga petisyon na pinadala doon. Sir, pero hopeful kayo, sir, na mapagbibigyan kayo ng Supreme Court sa request po dito? I'm hoping and praying. Sir, pero may mga nag-i-insist pa rin na dapat i-implement yung warrant na sakop tayo ng warrant na yun from ICC. Well, I respect their decision, their opinion. Kaya mo lang sila. Kanya-kanya tayong opinion. Sir, wala po kayong balak mag-surrender po sa jurisdiction ng ICC. Even the Philippines is required to enforce the warrants. Why? Ikaw ba? Gusto mo mag-surrender doon? Pilipino ka? You have existing Philippine codes. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty. Please, supplementarity, close mo kaya ang kailangan. Sabi ng Article 1 ng the Rome Statute. Anong klaseng complementarity ito? There's no need for complementarity dito dahil buhay ang ating justice system. So anong plano niyo, sir? Anong plano niyo? Dito lang kayo sa Senate, di kayo aalis? Hindi kayo lalabas, sir? Oo. Hindi kayo... Kailangan kong bumili ng mga gamot maintenance dahil hindi ko nadala yung mga gamot ko pang maintenance. Saan ba kayo nag-stay, sir, in the past months? Ano ba yung Philippines? Sabi ni Senator Robin, nagpunta daw kayo ng bundok. Lahat. Sabi ko, I was with the Nature. halls of the air and the beast of the field. Sir, nag-coordinate pa sa Alam daw. Hindi ako plastic. Hindi mo sabi ng wala kung sa mga because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig. Hindi pagtataksil niya sa institusyon na Senado. Siya pa naman ang pumirma ng resolution namin na dapat dadaan sa legal processes na ni-require ng Supreme Court na dadaan sa lower courts yung arrest warrant. Alam naman niya, pinakitaan siya ng warrant of arrest na
galing ICC, dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala kasi sinabihan. Alam, but there's may design talaga na talagang gusto niyang mahuli ako sa baba para hindi ako makaakyat dito, para hindi siya ma-unseat. You feel betrayed, sir? You feel betrayed by SC, sir? Hindi ako magkipagplastikan. I've been betrayed. May respeto ko siya. Kahit na magkaibang kampo kami, pero ang respeto ko sa kanya, andyan pa rin. Andyan pa rin. Matanda siya ang sinabi sa akin eh. Kailang term na siya. Pero sa ginawa niya na yun, malungkot lang ako. At hindi pa rin ako galit sa kanya. Hindi ako galit sa kanya. Malungkot lang ako sa ginawa niya. I'm sad. Yung pangunguna ni former Senator Trillanes sa pag-ibig sa warrant, pag-sinisira na. Hayaan mo na lang siya. Kung yan ang gusto niya sa buhay niya, na papel. Okay. Sinunod daw niya yung hamon mo, sir. Ha? Para ikaw daw naghamon daw nung dati. Okay lang. Sige lang. Sir, worth it po ba yung paglabas ninyo kahapon? Kasi yung the past 6 months, kalmado kayo, walang naghahanap sa inyo, walang naghahabol sa inyo. Pero kahapon, isang araw lang kayo lumabas, pero yung habulan, yung pressure, yung stress po sa inyo. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. At for decision niya ni Lord. Lahat na pangyayari sa ating buhay, siya nag-decide yan. Siya nag-design. So whatever happens to my life, after serving this country faithfully, after, since second lieutenant ako, yung buhay ko palagi nasa danger sa aking tutupad ng aking tungkulin. Yan. I serve this country faithfully. Tapos, pagkatapos ng ganito mangyari sa akin, so it is the faith given by God. I'm going to accept it. Basta si Lord ang nasusunod ko eh. So ano- Kaya natin kay Lord natin. Anong But you're not reaction niyo? surrender. Ha? Hindi po kayo isusurrender. Kasi absent. I only recognize Philippine courts, not the foreign court. Ayaw niyo So, kung makulit maglabas- kay former President Duterte, ayaw niyo makulit. Sana naman. Not for President Duterte, not for me, but for every Filipino na dapat ang kanilang kapakanan ay pangalagaan ng ating gobyerno. So kung maglabas ang local court, sir, ng warrant against you, susunod kayo? Andiyan na yan. Kung andyan yung decision ng court, we will cross the bridge, we will get there. Ha? Sir, you have an appeal to the President? Ha? Nag-appeal kayo sa President? Yes. Lahat ng interview ko, nag-appeal ko sa kanya, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung iyong mga anak. Sabi sa iyong mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayungan. Dapat yung sa kanya. As I've said, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap mo sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung pang sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho ng gusto, faithfully. Sir, ano masasabi? Kaya itong appeal ko dito, Ano po? sa kanya, hindi lang para sa akin. Kundi, para na rin siya, lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang problema na ganito. Mamalaman mo. You will feel what I feel right now. Bakit kayo naiyak, sir? Ha? Bakit po kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. How's your family? My appeal is sincere with the President. How's your family? And what do you feel, sir? Sabi mo kanina kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo. How would you describe how you feel, sir? Very low. The lowest point of my life.
ka ba naman? Nagkapakak ka ng gusto mo, absent. Yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA, courage, integrity, and reality, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito nangyari sa akin. Sir, Yun lang. Ha? ano pong gusto niyong gawin ng Pangulo sa atin, sir, at this point in time? Sana, huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun ang appeal ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin? Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo. Despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinaanan, the more na na-humanize ako. So sir, ano comment nyo dun sa mga EJK na kinoconnect sa inyo? Allegedly kayo ang behind. Sir, sabi sa warrant po kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved in DDS and That's their point. That's their point. May point naman yun tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa EJK? Ha? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Ha? This is all about politics. Ha? Politics ito. Yung Trillanes na galit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, na galit sa pagtira ni Duterte sa mga komunista. At yung Sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte.